Tingnan nyo dito, oh. Ito yung kanyang VGA supply. VGA supply. Meron siyang 30 volts. Tapos yung kanyang LC1. Yung kanyang swapping voltage ng LC1. Ayun, volts naman. Ayun, normal. Tapos, yung kanyang LC2 naman. LC2 supply. Tingnan nyo. Ayun, oh. Normal. So, kompleto yung kanyang supply. Pero bakit ganito yung display niya? Tingnan natin. Ayan, oh. Puro vertical bar lines yung naging resulta. Pero kompleto naman yung supply ng Tico natin. So ayan, magandang araw sa inyo lahat mga paps, no? And welcome back sa ating channel. So sa araw na ito meron akong ipiplex sa inyo about sa aking ginawa dito. Devant. Ito yung kanyang model, oh. So mag-ingat sa mga kapwa technician natin, mag-ingat kayo sa unit na to. Kasi kung ganito lagi yung tanggap nyo, mamumulubi tayo. Ayan. So tandaan nyo itong model na to, 50 UHD 204. Ayan. So, meron tayong isa dito, ito yung ginawa, tapos meron din tayong isa dito. Tingnan nyo yan. Same model din yan. Then, meron din tayo sa labas. Papakita natin, bago tayo mag-umpisa, bago ko sasabihin sa inyo kung anong klaseng TV na to. Ayan, meron din tayo isa dito. Same model din yan, 50 UHD 204. So, pangatlo to, ito naman pang-apat natin. Same board po yan, pero different sa size. 55 yan, UHD 204. Same board lang yan. So, apat, bali 5 na piraso yung nandito sa shop, no? Hindi, apat pala. Hindi, meron pang, apat lang pala to. Apat lang, no? Ayan. So, balik tayo dito sa loob. Ang common na problema ng unit na to is, panel issue. Then, sa dami sa apat na tanggap natin na ganitong model ng Devant, wala pa tayo na ayos. So yun yung masakit na katotohanan. So saksak muna natin tong unit natin. Nakasaksak na pala. Ayan, nakasaksak na yan. So papower on ko lang para makita natin yung kanyang problema. Ayan, angat natin. Ayan, angat natin, tingnan nyo. Ito yung kanyang problema. Wait, hindi pa pala nakabit natin yung kabilang side. Ayan, tinanggal kasi natin yan. So wait lang, tatanggalin ko muna yan. Patayin na natin to. Then ikakabit ko yung ninang natin. So ayan, ikabit na po natin, no? Then banda rin natin ulit para makita natin yung kanyang problema. Ayan. So tingnan nyo, ayan, no? Yan yung kanyang problema. Yung apat na unit natin na ganitong model, ganyan din ang problema. Same lang, ganyan na ganyan talaga yung problema niya. Pag unaangat mo, lalabas yung vertical bar lines. Tapos, magkaka-vertical. Yung vertical bar lines niya magsisimula sa may gitna. Tapos, kalaunan, yung kanyang vertical bar lines, lahat ng panel, lahat ng screen, mabubuo yung lahat ng ganitong vertical bar lines na problema. Yan. Ayan. Hanggang sa mapuno yung kanyang screen na ganito na lang. Puro bar lines. So, lahat ng apat na unit, same model na yan. Yung isa 55, tatlo na 50 inches. Ganito talaga yung problema. Ang problema lang nito, kahit tanggalin mo siya, yung left at saka right, kabila pa rin, yung magkabilaan, vertical bar lines yung problema. So, kahit i-block mo yung block na papuntang left side, doon pa rin yung problema. Kapag sa kabila naman, iba-block mo, same pa rin yung problema. Yung kabila naman magkaroon ng vertical bar lines. Pero yung voltahe niya, kompleto, walang problema. So, ibig sabihin yan, yung mga ganitong model ng Devant, yung disposable. Tulad din to nung Samsung na ginawa, binidyo natin na disposable din yung model ng Samsung na yun. Ito naman yung disposable na model ng Devant. So, kapag ganito yung tanggap natin, mamuli tayo.
no? So, napakapangit sa mga unit na to. Hindi mo na siya magagawa kapag nasira na, hindi mo siya magagawa. Isang daanan lang. Mag-open na po yung kanyang linya ng kanyang mga clock sa right at saka left. So, pag nasira siya, left and right na. Open na yan. Kaya ganun yung kanyang resulta, vertical bar lines, kasi wala na po nakapasok na clock signal both side. Kaya ganun yung resulta. Then, open yung linya dito, open yung linya sa may right at saka sa left. Kasi kung leak lang, nagkaroon lang ng leak yung linya na yun, ng kanyang clock, mapuprotect yung ating tikon. Pero kompleto lang lahat ng voltahe dito complete yung supply niya. So papakita natin, tatanggalin ko muna yung natin. Ito, right side muna, tatanggalin natin yung right side para makita niyo. So nakahang na po yan, nakahang. Ayan, nakahang yan. Ayan, napandali natin ulit. Mapapamura ka talaga kapag ganito lagi yung tanggap mo. Try ko na itong minodify, left and right. Walang nangyari, yan o. Kanan po nyo yung kanyang resulta. Tinanggal natin yung right. So, vertical bar lines pa rin. So, antayin natin na lalabas yung ibang mga bar lines niya. Ayan o. Siyempre, tinanggal natin yung right. Wala na po tayong makikita dyan. Dito na lang. Ayan, ito yung kanyang resulta. Kalahating bar lines. Ayan. Then, next. Frameless po to. Frameless. Delikado rin. Kaya naglagay tayo ng insulation foam para hindi mabasag natin. So, ito naman yung tatanggalin natin. Yung left side. Tapos, ito namang right side. Yung kakabit natin. Ayan. Wait. Ayan. Ito nakahang. Saka natin ulit. Power on. Then, lock natin. So, hindi pa naka-power on. Hindi pa nakapag-power on pala. Ayan. Power on natin. Ayan, no? Diba? Kung tinanggal natin ang right, vertical bar lines, tinanggal natin ang left, binalik yung right, ayun, vertical bar lines pa rin. So, both side, vertical bar lines. So, yung pinakamahirap na, ayun, no? So, labas naman yung vertical bar lines. So, talaga. Nakakabuisit ng ganitong model ng Devan. Hindi na talaga siya marirepair. Yung unang repair kasi natin, yung ito, ginawa natin dyan. Nag-modify talaga tayo. Ginawa nating modify yung clock, yung ganyang LC2, yung swapping voltage niya. Ayaw talaga, wala talagang nangyari. So, doon ako napag-decide na kung may problema yung leak lang, dapat protect Dapat protect yung kanyang tikon. So, ibig sabihin yan, open na po yung dadaanan. Wala na po makapasok na clock signal, kaya ang resulta, vertical bar lines. So, kapag ganito yung TV nyo, nasa mga hindi na nakaabot ng 2 years. Lampas ng warranty daw. 1 taon lang yung warranty nito. Tapos, 1 taon at saka 4 na buwan, nasira na. So, wala nang warranty dun sa store. So, pinagawa na dito, hindi na natin nagawa. Kasi wala na. Panel na yung problema. Pero kung papalitan to ng panel, mas-solve yung problema na to. Pero sa atin, wala tayong pamalit. Hindi ko alam kung saan pa tayo mag-order nito, no? Ayan. So, be aware na lang sa mga gustong bibili pa ng unit. Iwasan nyo itong ganitong model ng Devan para hindi kayo magkakaproblema, hindi masayang yung pera nyo. Sana yung nalagay natin yung, nawala na yung husa. Ito yung kanyang model, tandaan nyo itong model na to. Devan 50 or 55 UHD 204. Ayan, disposable po yan. Disposable po yung unit na to. Pang-apat na to, wala tayong gawa dito, no? Wala yung gusto ko dito, no? And sana kahit pa paano, ngayon ko kaya this thing ginawa ngayon ng mga kadek, no? And salamat sa mga nagsaganood.
Make it good as always, and this is your service Ryan Crusade Tech. See you in our next video. Bye-bye.